Nalaman ko ang pakikiapit ng biyenan ko. Pinalitan ko ang kanyang pampadulas ng superglue. 1 oras pagkatapos, nagulat ang buong pamilya sa nakita nila. Minsan, nakatayo ako sa harapan ng salamin, tinitignan ang aking sariling refleksyon at tinanong ko ang aking sarili ilang pagtataksilba ang kailangang tiisin ng isang babae bago ang kanyang puso ay tuluyang maging isang piraso ng yelo na hindi na matutunaw. Madalas na sinasabi ng mga tao na ang pinakamalupit na paraan pahihiganti ay ang durugin ang iyong kaaway gamit ang pera, ngunit hindi. Kapag nabubuhay ka sa isang pamilya kung saan ang mga masasamang tao ay laging nagsusuot ng balabal ng kabanalan at moralidad, hindi sapat ang basta-basta kumuhang pera. Kailangan mong bunutin ang balabal na iyon, isabit ito sa gitna ng isang kalsada, at hayaan ang buong mundo na mapagmasdan ang bulok at dumi na matagal nang nakatago sa loob. Ang gabing iyon nang ang sirena ng ambulansya ay sumabak sa katahimikan ng eksklusibong subdivision, nang kumislap ang pula at asul na ilaw sa mapuputing mukha ng pamilya ng aking asawa. Iyon ang gabing napagtanto ko na ang pinakakakilakilabot na parusa sa isang tao ay hindi ang kamatayan ng katawan, kundi ang kamatayan sa harap ng lipunan. Ito ang kwentong ipinadala ng isang mambabasa sa aming programa na hiniling naming ibahagi sa inyong lahat upang makatanggap ng mahalagang payo mula sa lahat sa seksyon ng komento sa ibaba. Ako si Carla Reyes, 32 taong gulang ngayong taon. Kung titingnan ng sinuman ang aking resume, tutuligan kanila at sasakuhing isa akong ehemplong sing matagumpay na babay. Nagtapos ako ng masteral sa pharmaceutical chemistry sa Espanya at kasalukuyan akong nagmamay-ari ng isang kilalang laboratorio ng pananaliksik at produksyon ng kosmetiko dito sa Maynila. Ang aking asawa, si Daniel Santos, ay pinunong departamentong bentang isang malaking korporasyong real estate. Nakatira kami kasama ang mamagulang ng aking asawa sa isang maringal na bahay sa Bonifacio Global City, na may mga mga punong nagbibigay ng lilim at mga kapitbahay na laging nagpapanatiling ang mapagalang at diskreto na pakikitungo. Sa mata ng iba, si Daniel ay isang huwaran na asawa, hindi umiinom ng walang tigil, laging umuwi sa tamang oras. Ang aking biyenan, si Mang Ernesto, ay isang retiradong opisyal ng pamahalaan, tahimik at matiyaga na ang araw-araw ay ginugugol sa pag-aalagang kanyang mahalaman at pakikilahok sa isang samahan ng mapalapalamara. Ngunit ang tunay na kaluluwa ng pamilyang ito, ang taong hawak ang lahat ng patakaran at ritmo ng tahanan, ay ang aking biyenang babae, si Nena Villanueva. Si Nena ay 55 taong gulang ngayong taon, ngunit dahil sa mahigpit niyang dieta at mga mamahaling spa treatment na ako mismo ang nagbabayad buwan-buwan, parang 20 ilang taon pa lamang siya kung titiknan. Lagi siyang nagpapakita sa mga eleganteng Filipiniana na terno, may kuwintas na mga ginto at perlas salig, mahinahon ang kilos at banayad ang pagsasalita. Siya ay pangulong ng samahan nga kababayan sa kanilang barangay, isang debotong Katoliko na buwan-buwan ay nakikilahok sa pagsisimba, novenas at mga gawain ng simbahan. Sa kanya ay naaapaw ang kaayusan at kabanalan ng isang tradisyonal na Pilipinang babae, hanggang sa punto na kung minsan nakakaramdam kang paninikip ng dibdib kapag nasa harap mo siya. Mula nang sumama ako sa kanilang pamilya bilang manugang, napilitan akong mamuhay sa ilalim na napakalaking anino na kanyang moral na pamantayan. Kahit nagpapatakbo na ako ng isang negosyo, kahit pinamamahalaan ko ang 10 empleyado, kapag nakapasok na ako sa pintuan ng kanilang tahanan, biglang nababawasan ang aking sarili, naging isang mananagang kailangan pang baguhin at hubugin. Gaano man katalino o kagalingan ng isang babae, kailangang marunong pa rin siyang magpamahalang pantahanan kapag nag-asawa na. Ang pera na kinikita mo ay panlabas na bagay lamang. Ang kabaitan, ang pagiging mapagtiis, ang pagiging masunurin sa asawa at pamilya ang tunay na mamamana sa lahat ng panahon. Ganon ang madalas sabihin ni Nena habang nagbubuhos sa mahinahon at time timang tinik na parang nagbibigay ng sermon. Sa mga gabing iyon,
Umuwi ako sa bahay na nangunguna ang aking mamata sa pagod. Si Daniel ang asawang akala ko ay magiging matibay, na sandigan ko ay isang taong laging nagtatago sa likod ng balabal ng kanyang ina. Sa bawat maliit na alitan, lagi niyang sinasabi, matanda na si nanay, lahat ng sinasabi niya ay para sa ating kapakanan. Matuto ka naman, maedukado ka, hindi ka naman mawawalan ng anuman kapag nagtiis ka sa kanya. Ang salitang tiis na iyon ay dala ko sa loob ng 4 na mahabang taon. Nagtiis ako ng kusang loob na pumasok si Nena sa aming kwarto at hanapin ang aking makamit. Nagtiis ako ng kumuha siya nga mamahaling kosmetiko na personal kong ginawa para sa aming pinakamahalagang makliyenta at ibinigay niya iyon sa kanyang makaibigan sa samahan. Nagtiis pa nga ako ng bukod sa malaking buwan ng gastusin sa pamumuhay. Kailangan ko pa ring kusang loob na mag-transfer ngang dagdag na libo-libong piso sa kanyang account para sa kanyang magawaing pangkomunidad at iba pang mga donasyon. Akala ko, ang walang kondisyong suporta at masunuring saloobin ko ay makabibili ng kapayapaan sa pamilya hanggang sa isang hapon ng Biyernes na malusok na ulan. Parang nilinis ng Diyos ang perpektong balabal ng tahanan na iyon at pinakita sa akin ang isang katotohanan na nakakaduwal. Halos matumba ako sa gulat at pagkasuka. Nang araw na iyon, nakaroon ng lokal na pagkawalan ng kuryente sa aming planta ng produksyon kaya nakauwi ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Masakit na masakit ang ulo ko dahil sa pagkahilo. Nagmaneho ako pauwi ng mag-ika-3 ngang hapon oras na alam kong nasa labas na lungsod ang aking biyenan sa isang pagtitipon ng mapalapalamara at si Daniel naman ay nasa opisina pa. Tahimik na tahimik ang malaking bahay nang pumasok ako. Tila pinawi rin ngang aking biyenang babae ang katulong nila mula pa noong umaga, isang ugali na lagi niyang ginagawa sa mga araw na, ayon sa kanya, gusto niyang magmeditasyon ng walang istorbo. Itinulak ko ang pintuan at pumasok sa sala. Madilim ang espasyo dahil nakasara ang lahat ng kurtina. Ngunit sa sandaling umapa ang aking ilong sa hangin ng silit. Biglang huminto ang aking mahakbang. Bilang isang tao sa industriya ng kosmetiko, ang aking pandamhin sa amoy ay higit na matalim kaysa sa karaniwang tao. Ang amoy sa hangin ay hindi ang pamilyar na insenso na madalas na sinusunog ni Nena. Ito ay isang lalaking pabango, isang murang uri na may matapang na synthetic musk at kahoy na tono na ganap na hindi pagmamay-ari ni Daniel o ni Mang Ernesto. Medyo napalayo ang tibok ng aking puso. May estranyo ba dito? O marahil ay may magnanakaw na nakapasok? Dahan-dahan kong hinubat ang aking masapatos at naglakad ng walang sapin sa malamig na marmol na sahig. Napakatahimik ng bahay, nakakakilabot na tahimik. Habang papunta ako sa sala, iniabot ko ang aking kamay para i-switch ang ilaw, ngunit ang mahina at malapot na sina ng liwanag na dumaan sa puwang ng kurtina ay nagsabit ng isang bagay na nakahiga sa ilalim ng malaking sofa. Yumukyok ako at kinuha ito. Nang makita ko kung ano ang nasa aking kamay, isang malamig na kuryente ang dumaan sa aking gulugod at isang alon ng pagdudual ang bumibiting sa aking lalamunan. Ito ay isang espesyal na lalagyan ng pampadulas, hindi ang karaniwang uri na nabibili sa botika kundi isang imported na uri. Ang uri na may partikular na aroma-stimulating na pabango na ginagamit ng kabataan o nga mga taong bihasa sa lihim na pag-ibigan. Bakit nandito ang bagay na ito sa sala nga aming tahanan? 60 taon na ang aking biyenan at mahina ang kanyang kalusugan mula nang magkaroon siyang diabetes noong nakaraang taon. Matagal na silang natutulog sa magkahiwalay na kwarto ni Nena. Si Daniel naman ay umalis ng umaga para sa isang pulong sa probinsya at sinabi niyang magdadating siya ng gabi. Nakatayo akong parang estatwa sa sala. Ang aking mamata ay nakpapaikot sa paligid. Sa mesa ay may 2 basong may natitirang malimpulang likido at isang unan ang nakakalatkat sa sahig. Lahat ng gabakas na ito, kasama ang matalas na amoy ng lalaking pabango, ay nagsisigaong, isang katotohanang tinatanggihan pang aking isipan na tanggapin. Bigla, mula sa daan ng koridor patungo sa kwartong tulugan ni Nena sa ground floor, narinig ko ang tuno ng umaagos na tubig mula sa banyo. Pagkatapos ay isang mababa at mahinaw na pagkanta ng isang lalaki.
Agad na sumunod ang isang malamyos na tawa malambot, mapanghalina at mapagpalayaw. Iyon ay ang tinig ni Nena. Ang tinig ng aking biyanang babay, ang marangal at mahinahon na babay na laging unang bumibigkas ng panalangin, na laging nagbibigay ng sermon tungkol sa kagandahang asal, na laging nakukumpasa sa mga babae na naksusuot ng maikli ang damit. Ang tawang iyon ngayon ay parang tunok na galing sa pinakamadilim at pinakamarumi na lugar. Bilisan mo na ha, ano bang ginagamit mo? Parang nalalasing ako sayo, ha? Kung biglang umuwi si Lolo Dian, patay tayong lahat. Ang tinig ni Nena ay malambot at malamig, ganap na naiba mula sa malamig na tono na lagi niyang ginagamit para siraan ako araw-araw. Relax ka lang, mahal. Nakita ko na sa bituin sa oras na ito, walang makakasagabal sa ating dalawa. At huwag mong kalimutang ibigay sa akin yung savings booklet mo na, para magawa ko ang ritual para mawala na ang asawa mo at tayo na ang makapagsaya ng buhay. Nangungulila ang tinik ng lalaki mula sa banyo, kasabay ng isang kabastusan na tawa. Nakatayo akong parang tinabas ng kidlat sa sala. Naninikip ang aking mga kamao habang hawak ko ang lalagyan ng pampadulas. Ang aking puso ay hindi bumibilis dahil sa takot, kundi kumikimkimin dahil sa matinding pagdidiri. Kaya pala sa likod ng madasaling balabal, sa likod ng kuwintas at mga sermon, ang aking biyanang babay ay lihim na nagpapanatili ng isang batang kasintahan sa loob mismo ng bahay na pinagbuhusan ko ang aking pawis at pera upang mapanatiling maringal. At ang kasintahang iyon ay isang mapanlinlang na faith healer na naksamantala sa kanyang pagiging mapaniwalaing masyado at pagnanasa upang manggatas ng pera. Pera na galing saan? Sa aking sariling buwanang kontribusyon sa kanya, ang aking sakripisyo, ang aking pagtitis sa loob ng maraming taon naging pinagmulan pala ng pondo ni Nena para panggastusin ang kanyang kasintahan, para hayagang sunugin ang pamilya na ito mula sa loop. Kung isa akong karaniwang babae, baka nakpasok na ako sa kwarto, huli silang sa akto at iyakan ang buong bahay, ngunit hindi ko ginawa iyon. Ang katahimikan nege isang siyentipiko ay nagbigay sa akin nege kakayahang kontrolin ng ganap ang aking emosyon sa mga pinakamapangganib na sitwasyon. Bakit pa ako magpapatawa ngang eksenang away biyanang manugang para lumuhod siya at magsumamo, para sabihin ni Daniel na usapang pampamilya lang ito, huwag nang ibahagi sa iba, para ikubli ito ni Mang Ernesto dahil sa pagmamalaki? Hindi. Hindi ako magiging hangal na magpapaloko sa sarili ko na maging bidanga eskandalo para sa kapakanan ng ibang tao. Kailangan kong hayaan silang ang mga taong itinuturing ang kanilang sarili na marangal at mataas na uri na magnakaw ang sarili nilang mukha sa harap ng lahat. Dahan-dahan kong pinunasan ng aking kamay ang aking ma-fingerprint sa lalagyan at inibalik ito sa ilalim ng sofa sa eksakto kung saan ko ito nakita. Bumalik ako ng walang ingay. Maingat na binuksan ang pangunahing pintuan at marahang isinara. Lumabas ako, pumasok sa aking sasakyan at isinara ang bintana. Noon lamang nagsimulang manginig ang aking buong katawan. Ang alon pagduduwal ay bumukso na sa aking dibdib at kinailangan kong yumakap sa aking mabalikat upang huminga ng malalim. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang dashcam footage ng aking sasakyan na nakaparada sa harap ng pintuan. Lahat ay naitala. Alam ko na hindi ako maaring kumilos ng impulsibo. Habang mas tusong ang kaawe, mas malupit at mas piling-pili dapat ang mga patibong na ihahanda. Nginisian ko ang aking sarili, isang ngiti na malamig na hanggang sa nakaistorbo pa ito sa akin. Gusto mong maglarong lihim sa likod ng pamilya, biyanang ko? Kung gayon, ang iyong manugang ay maghahanda ng pinakamaringal na entablado para sa iyo. Ang entabladong iyon ay ang lugar kung saan ikaw at ang iyong kasintahan ay talagang hindi makakahiwalay sa isa't isa sa literal na kahulugan ng salita. Sa harapan ng lahat ng taong ipinagmamalaki mo ang iyong moral na pagtuturo. Ang palabas na ito ay ako, si Carla Reyes, ang mangangata. Ang oras sa aking kwarto sa hotel ay tila bumabagal, malapot at nakakasikip. Nakaupo ako roon, nakabuklot ang aking mga tuhod sa malaking sofa,
Ang aking mamata ay hindi lumihis sa screen ng laptop kahit sandali. Sa screen, sa kwartong tulugan na puno nga, amoy nga pagnanasa at mahina at dilaw na liwanag. Si Nena at ang lalaking tinatawag na Totoy, ang pekeng faith healer ay lubok sa isang palabas ng kasiyahan na akala nilang hawak nila ang kontrol. Magmadali silang naglalangoy sa kasalanan, inabandona ang lahat ng pamantayan ng moralidad na sa umaga ay ginagamit ni Nena para sansalain ako. Humigop pa ako ngang isang higop ngang malamig ng chamomile tea. Ang aking kamay ay nakakapit sa tasa ng walang anumang panginginig. Sa aking isipan, ang mga kemikal na ekwasyon ay kusang-loob na sumasayaw, kinakalkula ang oras ng reaksyon ng may katumpakang bawat segundo. Ang uring solusyon na inilagay ko sa lalagyan na iyon ay isang obra maestra ng polymeric chemistry na mataas ang antas. Sa temperaturang silid, ito ay parang tubig lamang walang bala, walang kulay, walang amoy na kahina-hinala. Ngunit kapag nakipag-ugnayan ito sa temperatura na katawan na tao na 67 degrees Celsius, kasama na ang tuloy-tuloy na friction sa isang oxygen-deprived na kapaligiran, ang mga polymer chain ay nagsisimulang maputol at muling mag-reorganize. Sa screen, ang orasan ay nakmamarka ngang 7 minuto mula nang magsimula silang gumamit ng handa na para sa kanila ang banal na tubig na personal ko ring ginawa. Lahat ay tila normal pa rin hanggang sa ipinagdidiwang pa nga ito ni Totoy, nagbibigay ng murang papuri tungkol sa kasariwaan ng babaeng may gulang na maaring magiging kanyang ina. Ngunit alam ko na sa ilalim ngang balat na pinakdikit nila, ang cross-linking reaction ay tahimik na nagaganap ng may nakakahiyang bilis. Ang likido ay dahan-dahang nagiging malapot, gumagalaw mula sa mayos na pagpapadulas patungo sa isang nananatiling adhesive layer na lumalapat sa mga pinakamarupok na epidermal cell. Habang humihigpit ito, ang balat ngang dalawa ay nagsisimulang magdikit-dikit sa isa't isa, 12 minuto. Ang pagbabago ay nagsimulang lumabas sa pamamagitan ng near-infrared camera lens. Nakita ko na ang malamyos na ngiti sa labi ni Nena ay bigla na lamang natahimik. Bahagya siyang kumunot ng itinula ng mahinahon ang balikat ni Totoy para baguhin ang posisyon. Tila nararamdaman na may kakaibang hindi comfortable, ngunit hindi makakasundo ang tao. Kumunot din siyang muha, tumindig ang kalamnan sa kanyang likod. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang lakas para ibangon ang katawan, ngunit parang may dinakikitang lakas na naghihila sa kanya pababa at hindi siya pinakakawala. Hoy hoy, ano nangyayari? Masakit. Ang tinik ni Nena ay dumaan sa mikropono, wala na ang tono ngang pagpapalayaw, may kahaluan na ngang inis at kalituhan. Teka, mahal teka, parang pulikat o ano, hindi ako makahila. Hingal ang tinig ni Totoy. Tila nalalito na. Sinubukan niyang gamitin ang lakas ng isang malusot na lalaki para makalaya at agad na isang matinis na sigaw ang pumunit sa espasyo ang kwarto. Aray, masakit. Loko ka ba? Gusto mo bang mapunit ang laman ko? Sumigaw si Nena. Pinalapa ang kanyang makamay sa likod ni Totoy. Ang mukha na pinanaligan ng mamahaling spa treatment ay kurubot na sa matinding sakit. Natapos na ang kemikal na reaksyon. Ang adhesive ay nakset na. Ginawa nilang isang walang pagkakahiwalay na biological mass ang dalawang hubat na katawan. Habang mas nagpumilit silang makaalis, ang manipis na balat sa pinakasensitibong bahagi ay higit na nangangaray, halos dumudugo, parang dalawang hangal na insekto na nadaling sa sticky trap, at habang mas nagsusumikap silang makawala, mas lumala ang kanilang sariling sakit. Umatras ako at inilatag ang tasa sa mesa. Ang sulok nga aking labi ay gumuhit ng isang malamig at nasiyahang ngiti. Ang aham ay hindi kailanman nagsisinungaling, at ang karma ay hindi palaging naghihintay sa kabilang buhay. Ang panik ay nagsimulang kumalabitin sa dalawang mukha na nagdidikit sa isa, ngunit hindi pa nila alam na ang impyerno ay bahagya pa lamang nagbukas ng unang pintuan nito. Sa screen ng laptop, nasaksihan ko ang pinakamasama at pinakamaligayang eksena na kahit ang pinakamahusay na manunulat ng pelikula ay mahihirapang ilarawang buo.
Ang makapangyarihang faith healer ang taong laging nagpapahayag na makikita niya ang kapalaran at matatalikod, ang masama ay pawis na pawis, maputla ang mukha, nagpapaliko-liko siya sa kakaibang posisyon, sinubukang mapanatili ang kanyang posisyon para hindi mapunit ang kanyang balat at sabay na humahaplos sa paligid para maghanap ng tulong. Tubig, kunin mong tubig. Marahil nag-expire na ang lalagyan na iyon kaya tumigas hugasan mo itong tubig. Hiyaw ni Totoy. Nanginginig ang tinik. Pumunasan ng luha at uhog si Nena, kumuhang bote ng tubig mula sa dresser sa tabi ng kama at ibinuhos ito sa lugar na nakalok ang dalawa. Ngunit ang aking espesyal na polymer glue ay may ganap na water-resistant property, dumulas lang ang tubig, binasa lamang ang mamahaling imported na bedsheet ng hindi nakatulong. Sa kabaliktaran, ang lamig ng tubig ay nakpasikot ng adhesive layer na nakpababa ng matinding sakit na nakpalakas sa pahagulgol ni Nena. Diyos ko, ano ito? Isipin mong paraan. Kung biglang umuwi si tatay o malaman ni Daniel at ni Andrea paano ako mabubuhay, kahihiyan, saan ko na itatago ang mukha ko? Sumiga si Nena, pinalapa ang maga kamao sa likod ni Totoy. Ang kaangkupan at mapaganap na balabal ngang Pangulo ng Barangay Women's Organization ay natanggal na. Natira na lamang ang pagkamakasarili at takot na lubhang kahiya-hiya. Hindi naman mahina si Totoy na sasaktan at tinatampal. Ang tunay niyang ugali ay agad na lumabas. Sumumpang mababa at pagkatapos ay suminigaw sa mukhang aking biyenang babae. Tumahimik ka. Anong klaseng bagay ang inilagay mo sa akin at ikaw pa ang magsisisi sa akin? Sakit. Halika na, kunin ang iyong telepono at tawagan ang doktor na mapagkakatiwalaan mo o sinuman na tahimik ang bibig na makapagdadala ng gamot. Tawag sa kanino ngayon? Ito bang bagay ang ipapakita ko sa doktor sa bahay para marinig ng buong subdivision? Huwag ng mangarap. Nagngit-ngit si Nena. Ang pagmamalaki ay nanatiling mas malakas pa kaysa sa pisikal na sakit. Pinagmasdan ko silang nag-away at nagpapahingahan ng kasalanan sa isa't isa sa pinakahubo at pinakakahiyahiyang posisyon na possible. Kapag makasama silang nag-enjoy ng lihim na kasiyahan para silang mag-asawa. Ngunit kapag dumating ang kahirapan at nahulog ang kanilang mga maskara, handang-handa silang yumaon sa isa't isa para iligtas ang kanilang sarili. Hindi sila matatawag na ambisyante sa isang emergency service. Hindi sila makatawag sa mga mahal sa buhay. Basta-basta tinabunan ang sarili ng manipis na kumot sa loob ng milyon-pilyong pisong tahanan, nanginginig at walang lugar na mapuntahan. Alam ko na dumating na ang sandali ko. Hindi maaring manatili ang direktor sa likod ng entablado habang patuloy ang palabas. Dahan-dahan kong isinara ang laptop, pumunta sa banyo ng hotel at nagbihis ng maayos na opisina outfit. Nagwisik ng kaunting pabango, naglagay ng kaunting lip tint para ang aking mukha ay magmukhang pagod sa trabaho, ngunit maayos at marangal lahat ay dapat na perpekto para sa pagpasok ng isang manugang na biglang umuwi. Kinuha ko ang aking susi at mahinahon na lumabas ng kwarto ng hotel. Ang kanilang masigaw at pahingi ng tulong sa loob ng siksik na kwarto ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, ngunit malapit na itong mapahinto nang marinig ang tunog ng kampanilya ng bahay sa gitna ng gabi, at ang nagtunog ng kampanilya ay walang iba kundi ako. Malamig ang gabi sa BGC, may hanging dumadating mula sa kalsada na nagdadala ng bahagyang lamig. Dahan-dahan kong nilabas ang sasakyan mula sa parking ng hotel, at sa loob ng 5 minuto ay nakita ko na ang malalaking bakal na pintuan ng aming bahay. Tahimik ang paligid, ang mga kapitbahay ay natutulog na, pinalabas na ang ilaw sa labas ng bakuran. Ang ilaw na tanging nagliliwanag ay galing sa puwang ng kurtina ng kwarto ni Nena. Huminto ako sa tabi ng bangketa. Hindi ko inihimay ang sasakyan sa loob ng garahe para hindi gumawa ng malakas na ingay. Kinuha ko ang aking bag, pumunta sa maliit na pintuan, ipinasok ang susi, at binuksan ito ng dahan-dahan hanggang sa pinakamaliit na posibleng ingay. Madilim ang bahay. Naglakad akong walang sapin sa sala, tumuloy ako ng diretso sa harap ng makapal na kahoy na pintuan ng kwartong tulugan sa ground floor. Mula sa loob, ang mabuntong hininga ng sakit, mamahina at mapagod na tunog, at ang bulong-bulong na pagtatalo ni Totoy at ni Nena ay nagpapatuloy pa rin. Nginisian ko ang aking sarili.
Itinaas ko ang aking kamay at kumatok, katok, katok, katok. 3 tuyo at matitigas na katok ang lumabas sa gitna ng katahimikan. Agad na, ang lahat ng ingay sa lubang kwarto ay tumigil, may sipmong ang dalawa roon ay huminto sa pahinga, nanigas sa gulat. Nanay, hindi pa kayo natutulog. Sinabi ko ng panatag at mapagod na tono ng isang taong bumalik mula sa mahabang biyahe. Kinansela ang seminar sa Tagaytay dahil may nabanggit sa speaker. Si Daniel ay natira para sa pagtitipon, kaya nagpalit akong tiket at umuwi ng maaga. Ang aking financial report para bukas ay nakalimutan ko sa locker. Pwede mo ba akong payagang pumasok para kunin sandali? Sa loob ay patuloy ang nakakatakot na katahimikan. Ngunit salamat sa labis na sensitibong recording device na nakatago sa isang malit na wireless earpiece na nakatago sa ilalim ng aking buhok, maririnig ko ng malinaw ang pabigat na pahinga ni Nena at ang pagmumura ni Totoy sa kanyang hininga. Totoy, patay na tayo. Ang manugang ko ay nandito. Ano ngayon? Utalang tinin ni Nena, nanginginig parang dahon. Sabihin mo sa kanya na may sakit ka, hindi ka makabukas. Sabihin mo bukas na lang kunin niya ito. Nagnit si Totoy. Pagkalipas ng ilang segundo, ang tinik ni Nena ay lumabas mula sa kabilang dako ng pintuan. Pinuwersa ang tono para maging natural ngunit hindi may tago ang panginginig. Carla, ikaw ba iyon? Nainay ay masakit ang ulo, nahihilo, binatukan yata, walang damit. Pumunta ka na sa iyong kwarto at magpahinga, kunin mo na lang bukas ang makapeles mo. Nakatayo akong nakatiklop ang mga kamay sa harap ng pintuan, ang aking malamig na ngiti ay humihimok ng lalo. Sa buhay na ito, may mga sakit na dulot ng pagtataksil na nagpapaluhod sa tao. Ngunit mayroon ding makasakit na naktutulak sa atin na mahing mas matibay. Akala ko ang pamilya ay isang lugar ng pagpapatawad, ngunit ang pagpapatawad na hindi inilalagay sa tamang lugar ay pagpapahintulot lamang sa kasamaan na lumago. Huwag dalhin ang pusong mahabagin sa mga taong may pusong demonyo, dahil ang tinatanggap mo ay pagsasamantala hanggang sa maubusan kang lakas at dugong ibigay. Ang buhayng isang babae ay hindi kailangang maging matsanakim sa kaninuman, ngunit kailangan niyang makaroon ng sapat na katalasan upang protektahan ang kanyang sariling dignidad. Ang mga mahal ninyong nakikinig sa kwentong ito, kung kayo ay nasa harap ng pinto na nagtatago ng karumihan ng mataong yumurak sa inyo, bibiyak-bitak ba ninyo ito o pipiliin ang mas malalim na paraan ng parusa? Iwan ang inyong mga salobin sa seksyon ng mga komento. Bumalik sa nakasiksik na pintuan, hindi ako umalis tulad ng sinabi niya. Dinaluhan ko ang aking tainga sa puwang ng pintuan at binago ko ang aking tono mula sa pagiging mahinahon tungkol sa matinding pagkabalisa. Nabibita ba? Nabibita kung bakit kayo nag-aral sa baing may sakit? Nanay, ano na kayo? Huwag ninyo akong takutin. Nagsimula akong itaas ang aking tono. Ginampanan ng buo ang papel ng isang mapagmahal na manugang na lubos na natataranta. Sinadya kong palakihin ang kalakas ng pagkatok. Ang tunog ay kumikislap sa buong koridor ng ground floor. Sa loob, si Nena ay labis na nag-iingat at ang kanyang tinig ay nagsimula ng maging malabo dahil sa pisikal na sakit at mental na takot. Nanay, hina na ang boses ninyo, baka nakaroon kayong stroke? Kamakailan na sa balita nun, may namatay dahil sa stroke sa gabi. Nakalok ang pintuan at hindi natuklasan hanggang umaga. Wala si tatay, wala si Daniel, hindi ko kayo maaring iwan. Habang nagsasalita ako, tumakbo ako sa corridor window at binukas ito ng maluwag. Sumasalpak ang hangin, masariwang hangin, at pinakamahalaga, ang bintanang iyon ay nakaharap ng diretso sa balkonahe ng bahay ni Ate Gloria, ang pangulo ng Homeowners Association, isang babaeng lubhang matimtiman, mahilig sa tsismis, at galit na galit sa mapang show-off at mapagkunwaring kaayusan ni Nena. Nanay, kaya ninyo, buksan ninyo ang pintuan, natatakot ako. Sumigaw ako ng malakas patungo sa bukas na bintana. Toto naman, ang aking estratehiya ay gumana. Sa kabilang alsada, nag-ilaw ang balkonahe ni Ate Gloria. Alam ko na nakuha ko na ang aking unang manonood. Sa lubong kwarto, tila natuklasan ni Totoy ang panganib ng sitwasyon at bumalong ng mangahas.
sabihin mo sa kanya na tumahimik kapag nagsigaw siya ganyan, baka tumakbo pa ang mga kapitbahay. Sabihin mo sa kanya na kaya mo na ring bumangon. Bumangon gamit ang pananampalataya. Nagdidikit tayo dito gaya ng tapen, paano tayo makakagalaw pababa sa kama. Umiyak si Nena ng buong puso sa kawalan ng pag-asa. Hindi ko ibinigay sa kanila ang kahit isang sandali para mag-isip at magplano. Tumayo akong malapit sa bintana, inilabas ang telepono at hinawakan ang numero nga 911. Binalik ang speaker sa pinakamataas na volume. Tumanggap ang operator. 911, anong inyong emergency? Opo, emergency response, pakipadala ng ambulansya sa aming address sa BGC, house number. Ang aking biyenang babae ay natutulog at nakalok ang pinto. Mayroon siyang kasaysayan ng high blood pressure. Naririnig ko siyang umaungol sa sakit at hindi siya makabukas. Mukhang na-stroke na siya. Pakisama ang stretcher at kagamitan sa pagbubukas ng pintuan. Bilisan na, mamamatay na ang nanay ko. Ginamit ko ang buong kakayahan ko sa pag-iya nang may pagkabigo sa telepono. Sa likod ng pintuan, narinig ko ang isang bulak na pagbaksak, marahil ang telepono o anumang bagay na hawak ni Nena ay nahulog sa sahig. Huwag mo munang tawagan ang 911. Carla, huwag. Hindi ako nakasakit. Nagmamakaawa ako sa iyo, itigil mo ang tawag. Sumigaw si Nena ng desperado, nakalimot na sa kahihiyan. Humihingi siya sa akin gamit ang pinakahamak na tono. Dahil ang pagtawag ng ambulansya ay nangangahulugang magigising ang buong subdivision. Ang stretcher ay pumasok, sinibak ang pintuan, at haharapin ang med team at mga kapitbahay. Isang eksena ng isang halos 60 taon na babae na nakadikit sa isang lalaking estranyo sa hubad na posisyon. Iyon ay hindi kamatayan ng katawan, iyon ay isang pagtataksil ng karangalan. Titiis na lang kayo, nanay, lalabas na ang ambulansya. Kailangan ko kayong iligtas ng kahit ano. Kahit sibakin pa ang pintuan na ito, hindi ko kayo hahayaang mamatay. Sumigaw akong pabalik. Sinagot ang kanyang pamamakaawa sa pamamagitan ng pinakamasamang uring pagmamahal. Ang hiyaw ng sirena ng ambulansya mula sa malayo ay nagsimulang lumapit. Bawat sandali ay higit na malapit. Pinunit ang mapayapang gabi ng subdivision, nagdadala ng walang hanggang pakasiran ng mapakunwaring pangalan ng pamilya. Ang asul at pulang ilaw ay nakislap ng walang pigil. Pinagsaliwang mag-aanino sa mga pader ng subdivision, ginawa ang tahimik na gabi na isang dramatikong eksena. Tumakbo akong palabas upang buksan ang malaking gate. Umiyak ng husto habang tinatanggap ang koponan ng doktor at medical staff na nakdadala ng stretcher at emergency kit. Tulad ng aking pagkalkula, ang tunog ng sirena kasabay ng aking mas maaga pang sigaw ay nagising na ang mga kapitbahay. Ang pintuan ng bahay ni Ate Gloria ay bumukas ng maluwag. Patakbo siyang nag-abya ang jacket at tumakbo. Sumunod ang ilang kapitbahay mula sa mga katabing bahay, nagtitiyagang magmasid kung ano ang nangyari sa bahay ng mabuting pangulo ng samahan ng kababaihan. Ay nako Carla, ano ang nangyari sa iyong biyanan? Mayos na biglang may ambulansya. Patakbo niyang lumapit at hinawakan ang aking kamay. Nagtatanong ng makakasunod. Ate Gloria, hindi ko rin alam. Umuwi lang ako sa trabaho, narinig ko si nanay na umaungol sa kanyang nakalok na kwarto. Natakot ako baka stroke siya katulad ng nasa balita. Walang tatay, walang Daniel, hindi ko siya maring iwan. Halika kasama ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Ate Gloria at habang umiiyak, hinila ko siya kasama ang crowd ng makapitbahay ng diretso papasok sa sala. Ang nangunguna sa medical team ay pumunta sa harap ng pintuan ng kwartong tulugan at kumatok ng malakas. Nakarinig ba ng pamilya ng pasyente? Kami ang 900 number na emergency response. Subukan ninyong gumapang palabas o lumayo sa pinto para makapasok kami. Sa loob ay katahimikan. Wala ring sagot. Ngunit sa pamamagitan ng aking nakatagong earpiece, alam ko na nagpupuyat sila, nginungiya ang ngipin, tinitiis ang sakit at matinding takot.
Hindi maaring hayaang maabala ang pasyente sa posibleng stroke. Ang buhay ay bibilangin sa bawat minuto. Gamitin ang force cutter para mabilis. Matapang ang utos ng doktor. Agad na nagtuloy ang dalawang malalakas na male medical staff. Ingay ng metal na nagtatampo. Maingay na tunong ang cutter ay lumabas bawat hampas sa pintuan ay tiyak na katulad na mga hampas na tumatama diretso sa nanginginig na puso ni Nena at ni Totoy. Boom! Ang matibay na kahoy na pintuan ay sa wakas ay bumukas. Tinamaan ang pader. Ang ma-flashlight ng mga kapitbahay at ilaw ng medical staff ay sabay-sabay na sumikat patungo sa gitna ng kwarto. At ang eksena na naglabas sa harap ng 12 ng tao sa sandaling iyon ay sapat upang kumaliwa ang buong elitistang lipunan ng maraming taon pagkatapos. Sa puting kama, walang matandang nanay na hawak ang kanyang dibdib dahil sa stroke. Sa halip ay isang bolang nga katawan na nakabalot sa manipis na kumot. Mula sa ilalim ng kumot ay lumitaw ang mabalahibo at malakas na paangang isang lalaking estranyo at ang itaas na katawan ni Nena ay nakayakap sa dibdib ng lalaki. Ang dalawang katawan ay nakadikit sa isa't isa sa sensitibong bahagi sa posisyong hindi maring maging mas kahiya-hiya. Bumukas ng maluwak ang bibig ni Ate Gloria. Halos nahulog ang kanyang telepono sa kamay. Ang crowd ng mga kapitbahay sa likod ay sabay na nakpabula ng mga sikaw na hulat. May mga akat na naktakip ng bibig, may ilang lumayo sa pagkabigla, at siyempre may mga telepono na tahimik na nagsimulang mag-record. Diyos ko, ano ito? Ano ito? Si Nena, may tinatagong lalaki sa kwarto. Malakas ang boses ni Ate Gloria, sapat para marinig na lahat. Lumapit ang emergency doctor. Nanlilimahit ang mukha sa hindi maintindihang sitwasyon. Ano ang nangyari? Natanggap namin ang ulat na may stroke. Lumabas na kayo lahat. Sara ang mga mata at lumabas. Sumigaw si Nena mula sa ilalim ng kumot. Garalgal ang boses. Umiyak at nasamahan ng kahihiyan. Nagpumiglas din si Totoy. Gumagamit ng kamay upang hilahin ang kumot para takpan ang mukha. Nakmumura ng marumi. Ngunit habang mas nagpumilit silang kumilos, mas hinihinatit ng kemikal ang kanilang balat at sabay silang sumigaw sa sakit nang hindi makahiwalay sa isa't isa. Kumibo akong lumayo sa likod ng crowd, hawak ang dalawang kamay sa bibig na parang nagulat, ngunit sa likod ng kamay na iyon, isang malamig, malupit at pinakamasaya sa lahat ng ngiti ay dahan-dahang namumukatkad. Ang palabas ay opisyal nang umabot sa climax at ang pag-alis ng maskara ay nais kong masaksihan ng buong mundo. Ang emergency waiting room ng isang pangunahing ospital sa hating gabi ay laging isang maliit na larawan ng iba't ibang emosyon ng mundong ito. Ang lugar ay mabango ng alkohol, yodo, dugo, pawis at amoy ng buhay na humihingi ng bawat segundong sagot. Ang nabuntong hiningang mabiktima ng aksidente, ang pagiyak ng mga pamilya, ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa tile floor ay gumagawa ng magulo at nakakainis na ingay. Ngunit sa sandaling ang ambulansa na nagdadala ng aking biyenang babae at ng dating faith healer ay itinulak sa pamamagitan ng automatic glass door, ang buong ingay na lugar ay biglang nawala. Ang tunog parang may isang taong hinugot ang plug ng isang fast-forward na kaset. Ang katahimikan ay sumaklaw sa waiting room, malapot at kakaibang nakakarating sa lahat ng sulok, hanggang sa marinig mo ang paglunok ng spit ng guwardyang nakatayo sa pintuan. Sa ilalim ng maputing fluorescent light, ang manipis na hospital sheet na ginamit para takpan ang kahihiyan ay naalog ng malabag sa panahon ng transportasyon. Maguhit ng dugo na mula sa balat na na-stretch ay nakbabat sa isang sulok ng puting sheet. Isang hairy na paang lalaki na may suot na murang brown formal socks ay tumigas palabas. Nakatambay sa tabi ng gadaliring paa ni Nena na may matingkat na pulang kukup na maingat na inalaga sa spa. Ang kanilang posisyon na nakabalot at nakakapit sa isa't isa gaya ng dalawang palaka na nasilo sa adhesive trap ay nakalabas ng hubat sa harap ng 12 ng malawak na nagbubukas na mga mata. Ay nako, ano iyon? Aksidente. Bakit may dalawang tao na nagpipili sa ibabaw ng isa-isa? Isang tiya na naghihintay ngang resulta ng blood test ay sumigaw.
tuminuro ng diretso sa stretcher. Anong aksidente? Di mo ba nakita na wala silang damit? Sa posisyon na yon, alam mo na nagtatampisaw sila tapos nadikit. Narinig ko ito sa internet, hindi naman akala ko na makikita ko ng personal. Isang batang lalaki na may tattoo na nakaupo sa tabi ay nagtatawang malakas at agad na inilabas ang telepono para mag-record. Ang tawanan, ang ingit, ang magabulong ay sumabog parang isang posporo na itinapon sa tuyong dayami. Ang opinyon ng publiko ay malupit, lalo na sa magabagay na lumalaban sa moral at etika. Si Nena ay nanginginig ng buong katawan sa ilalim ng sheet. Nakakapit ang makuko sa balikat ni Totoy hanggang sa tumitigmak ang dugo. Umiyak siyam nga buntong hininga at kahihiyang lumalabas sa kanyang lalamunan gaya ng pagiyangang gabi. Isang babae na habang buhay ay naksuot ng kabanalan bilang kanyang sandata para siraan at yapakan ang iba. Ang isang pangulo ngang samahan ng kababaihan na laging nangangaral tungkol sa kabutihan ngayon ay nakalantad ng hubad sa harap ng publiko sa pinakamasamang paraan. Ang pagmamalaking itinuturing niya ng higit kaysa buhay mismo ay kinukuhang dose-dose ng mata at dose-dose ng camera lens na nakukumot sa kanya. Bilisan ninyo, ano bang ginagawa ninyo Dayan? Dalhin ninyo ako sa pribadong silid. Nakakahiya. Sumigaw si Totoy sa medical team, pula ang mukha, pawis na pawis. Lumakad akong kasabay ng stretcher, buwa ang papel ng isang desperadong manugang. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ng duty doktor, ang maluha ay nagpapatulo, nanginginig ang boses ngunit sapat ang lakas para marinig ng buong waiting room. Doktor, tulungan ninyo si nanay ko. Umuwi lang ako sa trabaho at nakita ko si nanay na nabatukan na sandal sa tinutubero. Si nanay ay matanda na at si kuya ay malaki ang katawan. Natadyakan si nanay mamamatay si nanay. Pakidalhin na si nanay sa pribado. Si nanay ay may posisyon dahil dito ay mapapahiya ang aming pamilya. Ang aking sinabi ay gayang isang time bomb. Ang tinutuberong gabi habang nakadikit ng magkasama. Ang crowd ay nagtatawang malakas. Nagsimulang dumaing ang mga nakakainis at matalim na salita. Ay nako, tinutubero pala. Mukhang tuyo ang tubo ng babaeng ito kaya kailangang tumawag ng tinutubero sa hating gabi. Isang buntong hininga ni Nena mula sa ilalim ng sheet pagkatapos. Tila hindi na niya makaya ang napaka-brutal na psychological na torture na ito. Siya ay nanghina, ang nightmare ng pisikal na katawan ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang kanyang social death ay opisyal na natapos na. Ang ilaw ng recovery room ay nag-ilaw ng maliwanag, ngunit ang totoong problema para sa medical team ay nagsisimula pa lamang ngayon. Paano nila mahihiwalay ang 2 taong ito nang hindi lulupak ang balat? Sa wakas, ang stretcher ay itinulak sa pamamagitan ng double door ng iku, hinahati ang ingay at mainggat na pagtingin ng crowd sa labas. Ang female duty doctor kasama ang 3 nurses ay dali-daling hinila ang medical curtain sa paligid ng kama, lumihang saradong espasyo. Ngunit kahit gaano kasara ang espasyo, ang tension at tragicomedy sa loob ang kwartong ito ay nanatiling malapot. 1, 2, 3 dahan-dahang ilipat ang pasyente sa emergency bed. Nagsenyas ang female doctor naging mahirap at 4 na tao ang nagpumilit na ilipat ang biological mass na binubuo ni Nena at ni Totoy mula sa stretcher patungo sa kama. Ngayon, ang hospital sheet ay bahagyang inilapat para masuring ang doktor. Ang female doctor ay tumingin ng tutok sa nakakapit na lugar ng dalawa. Ang kanyang kilay ay naktakpo sa isang tuwid na linya. Nagproprotesta siya laban sa makasong industrial adhesive accident tulad ng superglue na naidikit sa makamay o mata ngunit nakadikit sa sensitibong bahagi na may malawak na contact area at komplikadong posisyon tulad nito. Talagang una na ito sa kanyang karera sa medisina. Gumising ka, huwag mong isara ang mga mata, sukatin agad ang blood pressure ng female patient. Nagutos ang doktor nang makita niyang nagpupursiging nakapikit si Nena, maputla ang mukha. Ikaw, ano ang ginamit ng 2 tao? Superglue, industrial adhesive o rubber cement? Kailangan naming malaman ang eksakto kung anong kemikal para makagamit kami ng tamang solvent para makahiwalay. Kumindat si Totoy, pawis na naglalabasan sa no.
ang sakit ay nagaalis na sa kanya ng isipan, wala kang glue na babagilin. Gumamit kami ng personal lubricant yung imported na madalas bilhin ng babaeng ito, sino man ang alam kung naging hard kayang bato, sumasakit. Doktor, magbigay kang pain injection. Kinurap ng female doctor ang kanyang nga mata ng hindi maintindihan at lumingon sa mga nurses. Ang personal lubricant na pangunahing sangkap ay tubig o silikone paano ito nagiging matigas at nagliliha ng exothermic reaction tulad nito. Ang balat sa paligid ay nagpapakita na mild chemical burn. Lahat, kunin ang medical grade 70% isopropyl alcohol at medical acetone. Subukan nating gently wipe sa outer edge para makita kung maalis. Ang batang nurse na namumula, ang mukha sa kahihiyan ay maingat na gumamit ng forceps para kunin ang cotton ball na basa ng alcohol at dahan-dahang pinunasan ang gilid ng nakadikit na balat ni Totoy. Aray, papatayin mo ba ako? Sumasakit, Diyos ko. Sumigaw si Totoy. Nagpulong ang katawan na kinuha rin ang buong katawan ni Nena. Nagising si Nena sa sakit, nangiyak ng buong buo. Kumapit sa braso ng female doctor. Doktor, tulungan ninyo ako. Huwag gamitin ang alkohol, sumasakit gaya ng pinagbabasehan ng asin sa bituka. Operahan na ninyo, putulin na ninyo, alisin na ang taong ito mula sa katawan ko. Tumayo akong sa sulok ng kwarto, nakatiklop ang makamay, tahimik na tinatamasa ang resulta ng aking gawa. Sa kimika, kapag ang cross-linking ng polymer ay nayos sa pamamagitan ng temperatura, ang paggamit ng mga karaniwang solvent tulad ng alcohol o acetone magpapalakas lamang ng irritation sa nasirang balatan ngunit ganap na hindi maring sirain ang adhesive structure. Para mahiwalay ang uri nga adhesive na ito, kailangan ng espesyal na enzyme o ang paggamit ng medical na soaking technique na pinagsama sa pisikal na pagtatanggal isang prosesong lubhang masakit, mabagal, at siyempre ay nangangailangan ng pasensya. Humakbang ako ng isa, naggunwaring isang manugang na may kaunting kaalaman. Doktor, nagtatrabaho po ako sa industriya ng kemikal na kosmetiko at nagihinuha akong ang lalagyan na ginamit ni Nanay pati na rin yung dalang tinutubro ay pagka marahil na halo ito ngang industrial cyanoacrylate o heat-activated epoxy resin. Kung gagamit tayo ngayon ng alcohol o matapang na kemikal, maalis ang balat ni nanay ng buo at maaring mangyaring necrosis. Tumingin sa akin ang female doctor ng may gulat. Pagkatapos ay tumanggi tanggal. May punto, ka ang balat doon ay napakamanipis, hindi maaring malagyan ng marahas. Nurse, maganda ang mainit na tubig na may saline solution at medical mineral oil. Gagamitin natin ang cotton swab na ibabad dahan-dahan at ihiwalay ang bawat millimeter. Ang prosesong ito ay abutin ngang hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras. Mapanganib ito. Pakiusap na lumabas ang pamilya at maghintay. Magbibigay kami ng mild sedation sa pasyente. 3 hanggang 4 na oras. Nang marinig ito ni Nena ay ganap na nawalan siyang pag-asa. 3 hanggang 4 na oras ng pagkaladlad sa harap ng maestranyo. 3 hanggang 4 na oras ng madoktor at nurse na maingat na nagtatanggal ng bawat piraso ng balat nila at ng kasintahan. Umurong ako patungo sa pintuan, mataimtim na yumukod. Po, sa inyo na po ang pag-asang mapanatili si nanay. Lalabas na po ako at tatawag sa asawa ko at biyenan ko. Sa narinig ni Nena, ang pagtawag ko sa asawa at biyenan, nanggasgas ang kanyang mata ngunit ang injection ng sedative sa ugat ay nagsimulang magbisa at wala na siyang magagawa kundi ungol na parang walang boses. Ang pintuan ng kwarto ay nagsara. Nagsimula ang torture ng katawan ngunit ang pag-atake sa isipan sa labas ng waiting room ang tunay na sisiray ng buong pamilya. Ang koridor bago ang emergency room ng alas. Dos ng madaling araw ay malamig at mabango ng disinfectant. Umupo akong mag-isa sa stainless steel na upuan. Hawak ang aking mukha sa kamay, nanginginig ang balikat. Sa matang nga nurse at mga pamilyang ng pasyente na dumadaan, ako ay isang manugang na nagtitiis ng malaking emosyonal na shock, lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng biyenang babae. Ngunit sa likod ng mga kamay na takip sa mukha, ako ay ngumingiti isang malamig, malupit at ganap na walang laman ng ngiti.
Ang screen ng telepono sa aking bag ay patuloy na nag-vibrate. Ang aking asistan na si Miguel ay nagula en sitwasyon sa social media tulad ng aking inaasahan. Sa loob ng isang oras mula nang umalis ang ambulansya mula sa subdivision. Ang video na nagpapakita ng isang mag-asawang nakabalot sa kumot na inilabas mula sa multimilyon pisong bahay ay kumalat ng mabilis sa iba't ibang social media groups. Hindi malinaw ang mukha ngunit ang bilangang bahay, ang katangiang bakal na pintuan, at ang ambulansya ay hindi maaring magkamali. Ang mamapakalingang kapitbahay, ang mababaeng miyembrong samahan ni Nena, ay akad na nakdakdak ng palamuti sa kwento. Ang kwentong 60-year-old Women's Club President na dikit sa batang lalaki hindi makaalis ay naging pinakasikat na paksa ngayong gabi. Ang karangalang pinakpagurang itaguyot ng pamilya ng aking asawa sa loob ng maraming taon ay isinabas na sa publiko. Isang batang nurse ang lumabas mula sa emergency room, tinanggal ang face mask at lumundag ng maalalahaning tingin. Lumapit sa akin, marahang tinapik ang balikat, ang tinig ay puno ng habag. Ate, huwag na kayong umiyak, ang kondisyon ng inyong biyenan ay stabilized na, walang panganib sa buhay, nag-iwan lang ng maraming galos ang pagtatanggal. Excuse me, ate, ang lalaking iyon ay hindi ang inyong biyenan, tama ba? Itinaas ko ang aking mukha na basa ng luha, salamat sa eye drop na lihim ko lang ginamit kanina, tumingin sa nurse, tumango ako, manginginig ang boses. Oh, ate, tinutubero iyon. Ang biyenan ko ay nasa Tagaytay sa pagtitipon ng magpapalamara. Ang asawa ko ay nasa trabaho. Naawa talaga ako kay nanay. Ang buong buhay niya ay nabuhay ng marangal. Regular na nagdasal at nagsimba, bakit ganito ang napunta sa kanya? Ate nurse, pakisabihan ang mga doktor na itago ito para sa aming pamilya. Ang asawa ko kapag nalaman ito ay hindi na kayang mabuhay. Ang nurse ay nakinig sa akin at ang kanyang tingin ay nagbago mula sa awa patungo sa habag, ngunit ang sulok ng kanyang labi ay bahagyang nanginig. Marahil pinipigilan ang isang ngitingang paghamak para sa babaeng nasa loob. Ate, huwag mag-alala, ang prinsipyo ng medisina ay privacy ng pasyente, ngunit nang dala siya sa labas ng entrance ay maraming tao, mahirap itago ngayon. Ate ay mabuting babae, manatili lang at malumanay na harapin ang bagay na pampamilya. Lumayo ang nurse, punasan ko ang luha, sumandal sa pader ng upuan. Sa buhay na ito, ang pinakakahangalang bagay ay hindi ang masama kundi ang mga gumagamit ng kabanalan upang itago ang sariling pagkabusabos. Si Nena ay lagi namang gumagamit ng moral na pagtuturo upang pilitin akong sumunod. Laging ginagamit ang kagalingang asal upang siraan ang ibang babae. Ngunit nang nahulog ang maskara, siya ay mas marumi kaysa lahat ng mga bagay na lagi niyang kinuyom. Masama ba ang ginawa ko? Malupit ba? Marahil ay marami ang magsasabi na ako ay isang tusong manugang. Ngunit kung nagpatuloy ako sa pagtitiis, kung nagpatuloy akong hayaang ang pera ng aking pawis at dugo ay ipaglaro ang kasamaan, iyon ang tunay na pinakamalupit na bagay na maari kong gawin sa aking sarili. Ang karma ay hindi lumalabas ng natural, minsan ay kailangan nating personal na pindutin ang pindutan. Sa inyong nakikinig sa kwentong ito, kung ikaw ay nasa harap ng pintuan ng biyenang babae na naktadagong ang karumihan, pipiliin mo bang ibukas ng marahas o pipiliin ang mas malalim na paraan ng parusa? Iwan ang inyong saloobin sa komento. Hindi pa tapos ang aking pag-isip nang ang malakas na yabak ng pagtakbo ay marinig mula sa dulo ng koridor. Isang kilalang tining na laki nagugulat at hiningal ang pumunit sa katahimikan. Carla, Carla, kumusta na si nanay? Malala ba? Dumating na si Daniel Santos. Ngayon ang palabas ay kumpleto na ang lahat ng pangunahing aktor. Ang kalagayan ni Daniel ay kahabag-habag, ang kanyang mamahaling puting polo shirt ay kulubot at basa sa pawis. Ang kanyang tiye ay hila pababa hanggang dibdib. Ang kanyang mukha ay mapagod, ang kanyang mga mata ay pula at gulat. Nang natanggap niya ang aking mensaheng si nanay ay na-stroke, kritikal ang kondisyon. Tiyak na napigilan niya ang kanyang inumang kasalo sa Tagaytay at nag-arkila ng sasakyan para pabilis ang biyahe pauwi sa Maynila.
Sumugot siya at mahigpit na hinawakan ang aking dalawang balikat, malakas na tinanong ang kalagayan ng kanyang ina. Tumingin akong ng diretso sa matang lalaki na dating akala ko ay magiging matatag na sandigan ko ang lalaking lihim na tumulong sa kanyang ina na papalakihin ang kasintahan gamit ang aking sariling pera para bibilhin ang katahimikan ng pekeng faith healer. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang makamay mula sa aking mabalikat, ginampanan ang ekspresyon ng isang asawang psikolohikal na nasugatan. Nanginginig ang boses habang sinasabi ko ang kwentong ng tinutubero na nakadikit sa kamakasama si nanay. Si Daniel ay tila may isang mabigat na martilyo na tinamaan siya ng diretso sa noo. Umatras siya ng 2 hakbang, maputla ang mukha. Ang kanyang labi ay nagpapalipat-lipat, hindi makabuong salita. Alam niya na nangingina ang kanyang ina kasama ni Totoy. Alam niya na inuwingang ina niya ang lalaki. Ngunit kahit sa pinakamakulay na imahinasyon, hindi niya kailanman matataya ang ganitong script. Ngunit sa sandaling iyon, ang boses ng elevator sa dulo ng koridor ay bumukas ng kalisig. Isang matanda ng lalaki, kulay abuhin ang buhok na may daladalang nakabalot na birdcage, pumapaling na paglakad habang mabilis na lumapit sa amin. Iyon ay si Mang Ernesto, ang aking biyanang lalaki. Hindi ko sinabihan si Mang Ernesto ang katotohanan. Ang kanyang pagbabalik sa kalagitnaan ng gabi ay dahil tinawagan siya ni Ate Gloria at iyon ang pinaka-perpektong tagdang palat. Nang makita ni Daniel ang kanyang ama, ang gulat sa kanyang mata ay nagbago sa matinding takot. Alam niyang kung makararating ang ama sa pintuan, masisira ang buong pamilya. Nagpumilit siyang harangan si Mang Ernesto, nagimbento ng dahilan na nabuwa lamang ng bahagya si nanay ngunit tinanggal ni Mang Ernesto ang kamay ng anak. Ang kanyang mamata ay nagbibilat sa pagkabagabag ng isang asawang nag-alala. Sa sandaling nagtatalo ang ama at anak, ang double door ng ICU ay nagsimulang bumukas. Lumabas ang isang nurse na may hawak na traying medikal na gamit na may dugong basang cotton balls. Sa likod niya, sa puwang ng pintuan na hindi pa nagsasara, isang pamilyar na sigaw ang lumabas ng malakas. Dahan-dahan lang, doktor, nalalaman ko na ang laman ko. Totoy, ilipat mo nga ang katawan mo doon, naatapan mo ang paa ko. Tumigil si Mang Ernesto sa kanyang mahakbang. Ang pang-isang 60 taon na lalaki ay tila naipako sa malamig na tileng ospital. Ang tuno na iyon, ang tinig na iyon hindi maaring malito, sa iba iyon ay ang kanyang asawa. Ngunit ang pangalan ni Totoy na binanggit ng asawa at ang kakaibang pangyayari sa loob ay tinanggihang tanggapin ng kanyang utak. Tinulak ni Mang Ernesto ng malakas si Daniel na bumagsak sa pader. Personal na sinipa ang double door ng kwarto at tumalikod. Malamig akong sumunod sa likod nila, nakatiklop ang mga kamay sa pintuan. Ang palabas ay dumating na sa huling eksena. Sa loob ng kwarto, sa ilalim ng maliwanag na surgical light na walang anino, ang nakitang eksena ay sapat upang gapiin ang sinumang lalaki kahit na matibay ang loob. Si Nena at si Totoy ay natatakpan ng asul na medikal na tela para itago ang pinaka-sensitibong bahagi. Gayunman nanatili silang magkadikit, bahagyang nakahiga at nakaupo sa kama. 2 doktor at 3 nurse ang gumagamit na forceps at mga solvent, pawis na pawis, maingat na inaalis ang bawat piraso na kadikit na balat. Ang mata ni Nena ay nagtagpo na nunubo na mata ni Mang Ernesto. Namutla ang kanyang mukha at nabaluktot. Ang mga labi ay nanginginig ng hindi makapagsalita ng isang tunog. Ang pagmamayabang, ang kaangkupan ng Pangulo ng Samahan ng Kababayhan ay ganap na nawala na tira na lamang ang hubad, marumi at matinding takot ng isang taksil na nahuli sa pinakamalinaw na ebidensya. Humangos si Mang Ernesto ng malalim at malakas, ang kanyang dibdib ay pumupumpog. Itinapat niya ang kanyang kamay sa kanyang kaliwang dibdib nang kumikibig ang puso dahil sa napakalaking shock. Ikaw, ano itong ginawa mo? Nena, ano ito? Ang tinig ni Mang Ernesto ay basag at nangingini. Bawat salita ay nahuhulog gaya ng mga basag na salamin. Si Daniel ay tumakbong sumugod at lumuhod sa tabing ang kama, yakap ang ulo at sumigaw sa kahihiyan. Nanay, bakit mo pinayagan ito na mangyari?
Sinabihan na kita na itago ng maayos na kakahiya, hindi na ako makaharap kahit kanino. Ang salitang nabikas sa gulat ni Daniel ay gaya ng ikalawang apoy na itinapon sa barel ng pulbura. Mabilis na lumingon si Mang Ernesto patungo sa anak. Ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa pagkabigo patungo sa matinding galit. Lumapit siya, hinawakan ang kuwintas ng polo ni Daniel at binangga siya. Sinabihan mo siyang itago, kaya pala alam mo ang tungkol sa bagay na ito at ikinakaila mo sa akin. Ikaw ay isang duwag. Batok. Isang inaahas na sampal ngang ama sa mukha ngang taksil na anak. Nagulumihanan si Daniel at nabugsok sa pader, duguan ang sulok ng labi, hindi natutupok ang mukha. Sa kama, si Nena ay nagsimulang mag-alap ng usapan kasama ni Totoy. Ang 2 taong kasabwat ay nagkawatak-watak kapag ang interes at karangalan ay kinuha. Umiyak si Nena ng pabulas at sinabi niyang linlang siya ni Totoy at binalot ng kasamaan. Ngunit ang katotohanang harap-harapan ay pinakinabangan at lahat ng pagtatanggol ay naging katawa-tawa at karumal-dumal. Ngunit si Totoy ay natatakot-natatakutin siya ni Mang Ernesto kaya sumigaw siya, "Huwag ninyo akong sisihin, ang asawa ninyo ang nag-akit sa akin. Sinabi niya sa akin na matanda na kayo at wala na kayong magawa at dinala niya ang pera at ari-arian ng inyong bahay para bigyan ako. At ang inyong anak na lalaki ay nagbibigay rin ng pra sa akin buwan-buwan para tumahimik." Ang masalita ni Totoy ay gaya nga atsid na itinapon sa mapagkunwaring ari-arian ng pamilya nga aking asawa. Lahat ng doktor at nurse sa kwarto ay nahinto, nakpalitan ng tingin, umiling sa pagkabigo sa harap ng pagtatanghal ng pamilya na mas dramatiko pa kaysa sa anumang teleseryeng pinapanood sa telebisyon. Dahan-dahan akong lumakat patungo sa gitnang kwarto. Hindi na ako nagtatanghal ng papel ng isang nataranta at umiyak na manugang. Nakatayo akong tuwid, ang mukha ay malamig at kalmado gaya ng dagat sa taglamig, magaling na palabas. Sinabi ko, ang aking tinig ay malinaw at matalim, pinutol ang lahat ng ingay sa kwarto. Marangal na biyenang babae, maasikasong anak. Ang ari-arian ng pamilya Santos ay tunay na kahanga-hanga. Tumingin sa akin si Daniel, nagsalubong ang kanyang malamig na tingin sa akin, tila nagsimulang maunawaan ang isang bagay. Itinuro niya ang daliri sa akin, "Nautal, Carla, ang kemikal na iyon ikaw ang gumawa. Tama ba? Sinadya mong ilagay ang bitag para sa aking ina, para sa buong pamilya ko." Bahagya akong natigil, inisot ang ulo, at tumingin sa kanya, isang kalahating ngiti na malupit at puno ng pagmamalaki. Nahulog na ang belo ngang entablado. Oras na para sa akin ang direktor nga, palabas na ito na opisyal na lumabas at makipagkita sa mga manonod at ideklara ang hatol. Ang bawat pangyayari sa kwarto ay patuloy na gumagalaw, ngunit may isang bagay na naihanda ko. Isang tao sa agam ay laging may nalalaman na walang ebidensya. Anumang akusasyon ay boses lamang ng palaka na tumatahol sa labas ng bakuran. Bahagya akong inisod ang ulo at ngumitingang mahina sapat upang gumaan ang tiyan ni Daniel. Dahan-dahan akong humakbang pasulong, ang aking tinik ay gaya ngang yelong may gulang. Inilabas ko ang aking perpektong alibi, ang aking boarding pass, ang hotel receipt at ang mga testigo sa Tagaytay buong maghapon. Ang akusasyon ni Daniel ay agad na naging katawa-tawa at walang batayan, ngunit hindi ako tumihil doon. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang aking telepono, binuksan ang secure folder. Inyabot ko ang screen sa harapan ni Mang Ernesto, ang aking tinig ay matalim. "Tatay, ayaw ko pang palalaimin ang sakit ninyo, ngunit kung pinilit niya ako ni Daniel sa ganitong sitwasyon, sa palagay ko ay kailangan na ninyong malaman ang buong katotohanan tungkol sa maasikasong anak ninyo." Nanginginig si Mang Ernesto habang kinukuha ang telepono. Binabasa ang text message tungkol sa pera na dumadumi sa pagitan ni Daniel at ni Totoy. Binabasa niya ng paulit-ulit, ang hininga ay nagiging mabilis, lahat ng huling pananampalataya ay nabuksok na. Itinapon niya ang telepono patungo kay Daniel, sumigaw ng may sakit, at pagkatapos ay nagsimulang magtumba. Nagmadali ang manurs para suportahan siya papalabas. Naktumba si Daniel sa asay, hanap na tumahimik. Siya ay naluhmok na kanyang sariling ebidensya.
Bumulong ako, ang tuno nga aking takong ay tahimik na naktatampo sa sahig at iniwan sa likod ang isang latak na gumuho. Ang palabas sa ospital ay tapos na ngunit ang bagyo sa pananalapi sa umagang kinabukasan ang tunay na susukpo sa lahat ng natitirang bakas ng pamilya. Kinabukasan, nang gising na ang Maynila sa liwanag na araw, ang social media ay tunay na sumabog na. Ang malabong video na nagpapakitang isang makasamang nakabalot sa kumot na inilabas mula sa bahay ay naging pinakamainit na paksa. Hindi malinaw ang mukha ngunit ang numero ng bahay at ang natatanging bakal na pintuan ay hindi maaring pagkamalan. Ang titulong 60-year-old Women's Club President na nadikit sa batang lalaki, di makaalis ay nagbibigay ng pahiwatig sa lahat. Umupo ako sa aking hotel suite, dahan-dahang uminom ng itim na kape na walang asukal, ang mapait na lasa ay nagpapatalas ng aking isipan. Ang pamilya Santos sa ngayon ay tiyak na nalulunod sa isang gulo na walang daan palabas. Ang biyenang babay at ang kasintahan ay kinakaharap ang masakit na balat at kahihiyan. Ang biyenang lalaki ay naghahanap ng abogado para sa annulment at pag-uwi sa lalawigan. Si Daniel ay haharapin ang pag-awe ng kanyang mamagulang at ang mapanuring tingin ng publiko, ngunit hindi sapat ang pisikal at emosyonal na paghihirap. Para sa mga taong sanay na manirahan gamit ang pera ng iba, itinaas ko ang telepono at tinawagan si Ati Reyes, isang seryoso at prinsipyong lalaki. Hiningi ko sa kanya na ihanda ang lahat ng proseso ng pagkuha ng ari-arian at itakda ang appointment kasama si Daniel nang tuwirang pumunta sa bahay sa BGC ng 2:00 ng hapon. Ayaw ko silang makita sa coffee shop o opisina. Nais ko silang makilala sa loob ng tahanan mismo na akala nila ay pagmamay-ari nila. Eksakto ng 2:00 ng hapon, umupo akong sa velvet sofa sa gitnang salang bahay. 4 na security guards na maitim na uniforme ay nakatayo ng tuwid sa bawat pintuan. Ang kapaligiran sa loob ng tahanan ay naktataglay ng ganap na autoridad. Pumasok si Daniel, higit pang kahabag-habag kaysa kagabi. Malalim ang mga mata, balbas na hindi nahit, naghihintay ng ngiti na pababa ng malikha nang makita ang security team at abogado. Sinubukan niyang ngumiti ng mahirap at hiniling ang usapan sa pagitan lamang nila. Sumenyas ako sa Ati Reyes na magsimula. Bawat legal na dokumento ay inilabas at itinapon ng diretso sa ibabaw ng mesa gaya ng talim ng kutsilyo. Una, ang abiso ng pagkuha ng bahay at ng 2 sasakyan, lahat ay ari-arian na nabuo bago ang kasal at nakalagay sa aking pangalan lamang. Ibinigay ko sa kanya at sa pamilya ang 3 oras lamang para ayusin ang personal na gamit at umalis. Pangalawa, isang listahan ng lahat ng pera na inilipat ko kay Nena sa loob ng 2 taon umabot sa higit sa 3 milyong piso kasama ang ebidensya na ang pera ay diretso ring napunta kay Totoy sa pakikiisa ni Daniel. Binigyang diin ni Ati Reyes na ito ay paggamit ng shared assets para sa labag sa batas na layunin na may senyales ng pandaraya at pagnanakaw. Kapag dinala sa korte, hindi lamang kailangang bayaran ni Daniel ang pera kundi maaring harapin pa ang kriminal na kaso. Nang narinig ni Daniel ang 3 milyong piso, nanlumo ang kanyang makamay at bumusog ang ulo sa mesa. Ano ang gusto mo? Buntong hininga niya, ganap na nawalan ng lakas. Itinulak ko ang divorce petition na pirmado na sa harap niya. Pirmahan mo ito, voluntaryong pagkahiwalay. Alis ka ng walang dala at bilang kapalit, hindi ko na idemanda ang 3 milyong piso na iyon. Ibilang na natin iyon bilang presyo ng aking kalayaan at paglilinis ng dumi nga aking buhay. Sa pagibayong ang kasal, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang paggawa lang ng pagmamahal kundi kapag ang isang panig ay walang tigil na samantalahin ang tiwala at sakripisyo ng kabila para mapabuti ang sariling pagkabusaboseng ng pamilya. Ang isang babae ay maaring isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig, ngunit kapag napagtanto niyang ang sakripisyo ay ginawang biruan, bawiin niya ang lahat walang kulang, walang dagdag. Huwag sisihin ang babae kapag maging matigil ang puso. Magtanong sa mga nagsusuot ng mamahaling swet kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang sarili upang mawala ang kanilang dignidad.
Hindi ako nagpakita ng away, hindi ako sumiga. Ginamit ko ang batas at ekonomiya para alisin ang mapagkunwaring karangalang ginamit nilang takip sa kanilang pagkabalaho sa loob ng maraming taon. Sa inyong mahal na mga manunod ang isang maayos at matibay na pagtatanggal ng pananalapi tulad nito ay sapat na ba para magsisi ang taksil hanggang madurok ang puso? Ano ang inyong gagawin kung naharap kayo sa isang pamilya ng asawang sabwat sa pagsipsip ng inyong dugo? Iwan ang inyong komento. Nanginginig na kinuha ni Daniel ang panulat at ngumato nang nagpapalaway ang mangipin habang isinusulat ang kanyang pangalan sa divorce petition. Nang matapos ang huling titik, alam ko na ang tanikala na tinatawag na pamilyang ito ay opisyal na naputol na. Lumingon ako at umakyat sa itaas. Iniwan sa likod ang isang lalaking walang hiya, ganap na nasugpong realidad ng parusa. 3 buwan pagkatapos ng nakakatakot na bagyo na iyon, ang subdivision sa BGC ay bumalik sa maayos at eleganteng katahimikan. Ang aking tahanan ay pinalitan ng lahat ng muebles at dekorasyon mula sa sofa hanggang sa mga kurtina ganap na tinataligdan, ang lahat ng madilim na bakas at mapakunwaring amoy ng Pamilya Santos. Nakatayo akong sa balkonahe ng ikalawang palapag, dahan-dahang uminom ng malikhaing pulang alak, pinagmamasdan ang maliwanag na paglubog ng araw sa kabilangang may nilabay. Ang hanging gabi ay nagpapalipat, ang aking buhok, nagdadala ng isang karamdamang kalayaan na sapat na magpangiti sa sinuman. Ang aking negosyo sa kosmetiko ay patuloy na lumalago nang malakas ang pagdaan sa trahedya ng kasal ay hindi ako nagpabagsak. Sa kabaliktaran kinabutan akong isang tigas ng bakal sa larangan ng negosyo. Kamakailan ko lamang naitayo ang isa pang laboratorio ng pharmaceutical research, pinagtutuunan ang buong oras, pera, at sigasig ko para mahalin ang aking sarili at sundan ang aking mapangarap. Ang aking buhay ay lumipat sa isang ganap na bagong pahina, maliwanag at malaya. Tungkol naman sa mga nagentablado ng palabas ng mapagkunwaring moralidad sa tahanan na ito, ang kanilang hatol ay walang rejas ng bilangguan ngunit isa pala itong pinakamahalaga at pinakamatagal na bilangguan na hindi nila kailanman makatakas. Ang bilangguan ng opinyon ng publiko at pagtapon ng lipunan, sinena, pagkapaalis sa ospital na may mga peklat ng kemikal na sinunok na permanenteng nakatisod sa sensitibong balat ng katawan, mga pekla na hindi kailanman matatanggal ay naging paksa ng tawanan ng buong lungsod. Kahit na tinanggal na ang video sa maraming forum, ang anino nito ay nagsusundan sa kanya gaya ang gabi. Agad siyang tinanggal ng samahan ng kababaihan sa barangay. Ang mga kababaihang kaibigan na dating nagpupuri sa kanya ay lumiko at nagtalikot. Sa bawat paglabas ng bahay, kailangan niyang magsuot ng mask. Hawak ang sombrero para takpan ang mukha sa takot na makilala siya at ituro at pag-usapan. Hindi makaya ni Mang Ernesto ang kahihiyang ito, agad niyang tinatapos ang annulment, binuhat ang bagahe at umuwi sa kanilang probinsya, ganap na pinuputol ang komunikasyon sa asawang nagbalimbing sa kanya. Nang wala na akong suporta ang pera, wala ng credit card para sa spa o mamahaling pamimili, napilitan si Nena na lumipat sa isang maliit at mainit na kwartong pabahay sa labas ng lungsod. Araw-araw ay namumuhay siya ng halos walang katuwiran, ng mahirap at nag-iisa, at ang sakit na nagmumula sa kemikal na pekla sa kanyang katawan ay inulit tuwing nagbabago ang panahon. Si Totoy, ang dating faith healer, ay mas masahol ang kapalaran kaysa lahat. Pagkalutas ng usapin, ang kanyang propetang reputasyon ay ganap na nabugsok. Ang mga deboto, lalo na ang mga babaeng linlinlang ng kanyang mga mapanghikayat na salita upang makuha ang pera at pag-ibig nila, ay sabay na nag-file ng reklamo sa mga autoridad. Mas nakakatakot pa, ang kanyang asawa sa bahay, nang makita ang video, ay nagwala ng isang napakalaking eksena, ay tinapon ng lahat ng damit niya palabas ng bahay at nagay ng annulment. Hindi pa ito natapos doon, siya ay hinarang ng isang grupo na pinaniniwala ang mga asawa ng mga babaeng lihim niyang pinagsinabrahan at binugbok ng husto. Nawala ang isang paa niya, humihila na ngayon ang paglalakad. Ngayon,
madalas makita ang isang pagod na lalaking nagbebenta ng loteriya sa labas ng mga karinderya, nakababa ang ulo, hindi na mukhang makatingin kahit kanino, nabubuhay ng malusak na katulad ng isang taong nanloloko na walang kinabukasan. Si Daniel ang duwag, dumiduming asawa ko, ay nagbayad ng pinakamahal na presyo sa kanyang pagiging kasabwat. Ang pangyayari sa pamilya niya ay malubhang nakaapekto sa reputasyon ng real estate corporation na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang pamunuan ng kumpanya ay ginamit ang moral at ethical na paglabag bilang dahilan para pilitin siyang magbitif kaagad. Nang mawala ang titulo ng sales manager, nang mawala ang unlimited credit card ng asawa, si Daniel ay nabunyag sa tunay niyang anyo isang gitnang gulang na lalaki na walang kakayahan, sanay na sumalalay sa iba, iniwan ng mga kaibigan, tinanggihang harapin ng mga kasosyo, walang malaking kumpanya ang tatanggap ng isang lalaking may ganitong record, napilitan siyang yumuko at mag-apply bilang simpleng field agent ng isang maliit na real estate outfit sa labas ng lungsod. Araw-araw sa ilalim ng matinding init ng araw o biglang ulan sa Maynila, makikita ang lalaking dating nagsusuot ng suit at nagmamaneho na mahal na sasakyan, nagmamahaging ang flyers sa mga kanto, kumikitang konting pera para sa upa at gamot ng inang unti-unting lulubugin ng depresyon at kahibangan. Ang karma sa buhay minsan ay hindi naghihintay sa kabilang buhay para dumating kundi binabagsak ang sarili nito sa mataong akala ay nakatayo ng matatag sa tuktok ng kanilang katusuhan. Hindi ko sila tinabangan ng sundang, hindi rin ako sumigaw sa kalsada para mapahiya sila. Ginamit ko lamang ang kanilang sariling pagkupit, kahangalan at mababang pagnanasa bilang katalista at ibinalik sa kanila ang pinakahubot-hubat na realidad. Hayaan ang opinyon ng publiko at kahirapan na magpatupad ng parusalaban sa mga nabuhay ng mali. Nakatayo akong sa harap ng hanging dagat, dahan-dahang tinaas ang baso ngalak sa eregaya ng isang paalam sa madilim na nakaraan. Ang isang babae na natikman na ang sapat na sakit upang matuto kung paano mahalin ang sarili, na nagkaroon ng ang sapat na karunungan at katatagan upang hindi magpatalo sa paghamak, ay hindi na kailanman magiging biktima sa sariling kwento. Siya ang may hawak ng script at siya mismo ang muling sumusulat ng mga patakaran ng laro. At ang buhay ni Carla Reyes mula sa sandaling ito ay puno na lamang ng maliwanag na kalayaan, tagumpay at dangal na hindi matatalo. Pangwakas, mag-aaral mula sa kwento. Mahal na mga mambabasa at tagapakinig. Nang marinig ang mahuling tunong kwentong ito, naniniwala akong ang espasyo sa paligid ninyo ngayon ay lulubog sa isang katahimikan, hindi katahimikan ng kawalan, kundi nagsamang damdamin, may pagkagulat, may pagkabigo, may kasiyahan, at higit sa lahat, isang malalim na pagnilay-nilay tungkol sa kalikasan ng tao at ng lipunan. Bago tayo sumisit sa mga psikolohikal na anggulo at pinakamahahalagang aral ng kwentong ito, nais kong bigyang diin na ang buong nilalaman ng kwento ay ganap na pang-edukasyon, layunin nitong gisingin, buuin muli, at iakma ang matao sa tamang pamantayan ng buhay, malinaw at may pagpapahalaga sa sarili. Ang kwento ni Carla ay tulad ng isang pelikulang mabagal na pagunat, nagigilas ang mga pinakamadilim na bahagi na nagtatago sa likod ng maningning na balabal ng isang pamilyang tinuturing na marangal. Madalas tayong bubulagin ng mga bagay na kumikislap sa labas ng mga malalaking bahay, mga marangal na damit, mga rosaryo at mga paglilingkod sa simbahan, mga gawain ng kabarkada sa barangay. Kadalasan ay madali tayong magtiwala sa mga nagbibigay ng sermon tungkol sa kagandahang asal, sa mga nagpapatakbo ng mga samahan ng kabutihan, sa mga binibigayan ng titulong ng marangal na babae. Ngunit may isang kahindik-hindik na katotohanan ang palaging nariyan sa buhay na ito, ang mataong pinakamaraming sinasalitang moralidad ay madalas ang managtatagongang pinakabulok at madilim na kalooban. Sinena sa kwentong ito ay katawang tao ng kasamaang ganap na nakakamuflage sa balabal ng kabanalan. Ang panganib ngang ganitong matao ay hindi sila gumagawa ngang masama ng bukaskiri, sa halip ay lagi nilang itinuturing ang kanilang sarili na kinatawan ng kabutihan,
gumagamit ng etiketang moral para manipulahin, paglamayan, at pagsamantalahan ang mga nasa paligid nila nang walang anumang pag-aalala sa konsyensya. Mula sa larawan ng biyenang ito, ang unang at pinakamahalaga at pinakamahal na aral na kailangan nating isulat sa ating puso at gamitin sa buhay ay ito: huwag kailanman husgahan ang ugali ng isang tao batay lamang sa kung ano ang kanyang ipinakikita sa publiko. Ang tunay na moralidad ng isang tao ay pinakamalinaw na nakikita kapag walang nakakakita sa kanya, kapag kinakaharap niya ang mga tuksong pagnanasa, pera at kapangyarihan, at kapag kikilos siya laban sa mamahinang tao. Sa pang-araw-araw na buhay, kailangan nating paunlarin ang ating mata na sapat na matalino at puso na sapat na malinaw para makita ang mga mapagkunwaring maskara. Huwag magmadaliang ibigay ang buong tiwala at sakripisyo sa sinuman na nagdadalang titulong na katatanda, pamilya, o autoridad. Ang paggalang ay dapat itayo sa pundasyon ng katapatan at tunay na pagmamahal, hindi isang bulag na obligasyon na pinilit ng panlipunang kinaugalian. Titignan ang 4 na taon ni Carla bilang manugang. 4 na taon na nagpumwersa siyang maglaro ng papel ng perpektong asawa, perpektong manugang. Kumita siya ng para, inasikaso ang lahat ng bagay, natiisin niya ang bawat makasariling kahilingan at masamang salita. Ang karaniwang mentalidad ng maraming Pilipinang babae ay ang salitang tiis, na ang isang pagtitimpi ay siyam na ginhawa, na ang babae ay dapat na mahilig lumayo at magpanatili ng kapayapaan ng tahanan. Ngunit tinamaan ng kwentong ito ang ikalawang mahahalagang aral: ang pagtitimpi ay mahalaga lamang kapag ibinibigay sa mga nagpapahalaga nito. Kapag nagtitiis ka sa harap ng kasakiman at pagiging makasarili, hindi ka lumilikha ng kapayapaan, nilikha mo lamang ang mahalimaw. Ang iyong katahimikan at pagbata ay titignan ng mamasamang loob bilang katangahan, bilang senyal na naayon sa kanila na magpatuloy at patuloy na yumurak sa iyong mahangganan. Kaya ang ikalawang praktikal na aral sa ating buhay ay magtayong hangganan sa pag-ibig, kasal, pagkakaibigan, o anumang relasyong panlipunan. Kailangan kang magkaroon ng malinaw na hangganan tungkol sa kung ano ang maaari mong tanggapin at kung ano ang ganap na hindi maaring lapastangan. Ang iyong kabutihan ay dapat magkaroon ng limitasyon at ang iyong mabuting loob ay kailangang magpalaki ng ngipin para protektahan ang sarili. Kapag ang sinuman ay lumampas sa hangganan ng paggalang, kailangang magkaroon kang tapang na magsalita, sabihing hindi, at maging lumayo. Huwag matakot na tawagin kang malamig o walang puso. Ang pagprotekta sa iyong pangunahing pagpapahalaga at kapayapaan ay hindi kailanman pagiging makasarili. Iyon ang pinakasagradong instinct ng kaligtasan na kailangan ng bawat tao. Ang pinakanakakasama at nakakaalap na bagay sa kwento ay marahil hindi lamang ang kalaswaan ng biyenang babae, kundi ang duwag at hamak na pagiging kasabwat ng asawang si Daniel. Hindi siya nagtataksil ng personal, hindi siya personal na nagpalalan, ngunit ang kanyang pagtatago at pagtulong ay ang pinakamatalas na kutsilyo sa puso ng asawa. Si Daniel ay kumakatawan sa isang uri nga tao sa lipunan ang maduwag na dahil sa takot na harapin ang katotohanan, dahil gusto nilang protektahan ang huwad na karangalan o maliit na personal na interes, ay handang yumurak sa pangunahing prinsipyo ng moralidad. Sa isang kasal, ang pagtataksil ng katawan ay masakit ng isa, ngunit ang pagtataksil ng tiwala at pagiging kasabwat sa kasamaan ay nakakasakit ng 100 beses ng higit pa. Kapag ang taong pinakanagtitiwala ka ay pinili na tumayo sa paningam nga nagpapalalo sa iyo, ang pundasyon ng bahay ay ganap na nabagsak na. Sa pamamagitan ni Daniel, natutunugan natin ang isang malalim na aral tungkol sa pagiging kasabwat. Ang katahimikan sa harap ng kasamaan ay pag-akto rin ng kasamaan sa buhay. Kung makakita kang hindi tama, di makatarungang bagay at doon ay ibinaba ang ulo mo dahil hindi ito personal na nakakaapekto sa iyo o nagbibigay ng benepisyo sa iyo, unti-unti mong niwawala ang iyong sariling integridad. Ang isang matibay na relasyon ay hindi maaring itayo sa pagsisinungaling at pagtatago. Ang katotohanan, kahit gaano kapanganib at masakit,
ay laging mas mabuti kaysa isang huwad na kapayapaan na pinapanatili nga kasinungalingan. Mamuhay ng bukas at tapat, harapin ang mga pagkakamali, at maging matapang na alisin ang mga mapanganib na binhi. Kahit saan ito nanggaling sa pinakamalapit mong mahal, sa buhay ito lamang ang paraan para tunay na mapayapa ang iyong kalooban. Sa pag-usad, sa paraan paghihiganti ni Carla, nakikita natin ang isang nakakakilig at kahangahangang sining. Hindi niya pinili ang pagiyak, sigawan o away. Ginamit niya ang sariling katalinuhan, kaalaman, at kahangahangang katatagan para lumikha ng perpektong patibong. Ito ay nagdadala sa atin sa isang napakamahalagang mensahe tungkol sa tunay na lakas ng babae. Ang lakas na iyon ay hindi nasa mga sigaw at malakas na boses o mapait na pag-alit. Ang tunay na lakas ay nasa malamig na isipan at kakayahang maging independyente sa pra at saloobin. Bakit nakaya ni Carla na walang takot na itapon ang pamilya ng asawa palabas ng bahay? Bakit niya kayang harapin ng ganap ang mga paghihirap? Dahil mayroon siyang matatag na karera, matibay na pundasyon ng kaalaman, at siya ang may-ari ng kanyang sariling yaman. Ang kalayaan sa ekonomiya ay ang pinakamatibay na baluting ng bawat babae. Kapag kaya mong kumitang pera, kapag nakatayo ka ng walang tulong sa iyong sariling mapa, hindi ka na kailanman matatakot na mawalan ng sandalan. Ang pera ay hindi nagbibigay ng kaligayahan ngunit nagbibigay sa iyong karapatang pumili. Ang karapatang umalis kapag hindi ka na nire-respeto. Ang karapatang pumili ng bagong buhay nang hindi kailangang yumukot sa sinuman. Sa modernong lipunan, kahit gaano ka kagalingan sa pagmamahal sa pamilya, huwag kailanman isuko ang iyong karera at mga pangarap. Patuloy na paunlarin ang sarili, palakihin ang halaga mo, dahil kapag dumating ang bagyo, ang iyong kalayaan ay ang tanging pelote na tutulong sa iyo na hindi malunot sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Ang katalinuhan ay tutulungan kang makita ang maproblema ng malinaw, malutas ang mga krisis ng maayos, at legal sa halip na hayaang ang emosyon ay manguna sa mga desisyong magiging pagsisisi. Tungkol sa katapusan ng mga tauhan, malinaw nating nakikita ang presensya ng batas ng karma. Ang karma sa kwentong ito ay hindi isang mahiwagang bagay na biglang bumaba mula sa langit. Ito ay direktang bunga ng gagawang kasamaan na kanilang binahi. Nawala ang karangalan ni Nena dahil sa kanyang sariling pagkukunwari. Nawala ang karera at pamilya ni Daniel dahil sa kanyang duwakterya at pagkupit. Natiwangwang si Totoy dahil sa kanyang ugaling pandaraya. Sa buhay, maaring maiwasan ng sinuman ang batas at magamit ang pera para takpan ang bibig ng publiko sa isang panahon, ngunit walang sinuman ang makakatakas sa hatol ng kanyang sariling konsyensya at sa natural na pagtatanggal ng lipunan. Ang aral ng karma ay nagpapaalala sa atin na mabuhay ng may kabutihan at katapatan, ngunit dapat ito na kabutihan na may karunungan. Huwag maghasik ng gabinhingang pandaraya, pagtataksil at pagsasamantala, dahil ang lupang buhay ay mapagtampo. Ang iyong binugas ay ibabalik sa iyo, at karaniwang sa presyong maraming beses na mas mahal. Kapag nasugatan ka, may karapatang magalit ka, may karapatang makipaglaban para sa katarungan, ngunit pagkatapos ng lahat, hayaan mong ang nakaraan ay manatili sa nakaraan. Ang pagbabaya ay hindi nangangahulugang patawad sa mga nagsakit sa iyo, kundi pagpapalaya sa iyong sariling isipan mula sa bilangguan ng galit. Huwag hayaang ang anino nga taong ginahasik sa iyong kasamaan ay takpan ang araw nga iyong nga magandang araw na darating. Ang kwentong ito ay nagdadala sa atin ng pinakahuwarang mensahe. Ang pinakamatibay na paghihiganti ay hindi ang pagpapahina ng katawan ng iyong kaaway, kundi ang mamuhay ng maliwanag, malaya, at matagumpay hanggang sa antas na ang mga nakasakit sa iyo ay hindi na kailanman may karapatang lumalapit sa iyo. Ang isang kasal na nagwakas ay hindi katapusan ng
lahat isa itong rough draft lamang para muling isulat ang isang mas maliwanag na kabanata. Huwag matakot sa kalungkutan dahil ang kalungkutan na may dignidad ay 1,000 beses na mas mahalaga kaysa kumpanyang puno ng kahihiyan at panlilinlang. Matuto sa pagpapahalaga sa sarili, kumitang malinis na pera sa sariling kamay at palakasin ang sarili. Dahil kapag dumating na ang bagyo, ang iyong sariling kalayaan ang nag-iisang plote na magpapanatili sa iyo na hindi malunod. Mamuhay gaya ng isang bulaklak ng sunflower kahit tumubo sa putik o kadiliman, lagi pa ring may pagmamalaking nakataas ang ulo patungo sa liwanag ng araw. Bilang pagtatapos, sana ang bawat manonood na nakikinig kahit anong kalagayan ang inyong kinakaharap, kahit anong uri ng bagyo ang inyong hinaharap, ay makahanap ng landas na puno ng liwanag ng pagpapahalaga sa sarili, kapayapaan at tunay na kaligayahan.